يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, unang sa lahat ako ay nagpapasalamat, pupuri at dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa videong ito, ating alamin ang mga bagay na makakasira sa ating pag-aayuno. Sa ating pag-aayuno, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may mga bagay na kung saan kapag atin itong ginawa ay masisira ang ating pag-aayuno. So ano-ano ang mga bagay na ito? Una ay ang pakipagtalik. Kung tayo ay nakipagtalik sa ating mga asawa, o kahit hindi natin mga asawa, at tayo ay nakipagtalik habang tayo ay nag-aayuno, ang ating pag-aayuno ay masisira. At ang pakikipagtalik na ito ay meron itong kaakibat na hindi lamang babayaran yung pag-aayuno na ating nasira, kundi may mga babayaran din tayo bilang kaparusahan sa ating nagawang pagsira ng ating pag-aayuno sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Una, kung tayo ay nakipagtalik, ang iyong magiging kaparusahan maliban doon sa pagbabayad ng iyong pag-aayuno ay magpalaya ka ng isang alipin. Sa panahon natin wala nang alipin, so hindi mo na kayang gawin yon. Meron kang pangalawang option. Ano yung pangalawang option mo? Na ikaw ay mag-ayuno ng 2 buwan na magkasunod. At kung hindi mo kayang mag-ayuno ng 2 buwan na magkasunod, ikaw ay magpakain ng 60 katao, 60 na mga mahihirap ang iyong papakainin bilang kabayaran sa iyong nagawang pagsira ng iyong pag-aayuno sa pamamagitan ng iyong pakikipagtalik. So ang pangalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na nakakasira sa ating pag-aayuno ay ang sadyang pagkain at pag-inom. So normal yun na ang pagkain at ang inumin ay iniwasan natin sa pag-aayuno. Kaya nga tayo nag-aayuno dahil iniwasan natin ang ating pagkain, ang ating inumin at ang ating pagnanasa alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at para kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-iwan natin sa mga bagay na ito. So yung pangalawa na makakasira ay ang sadyang pagkain at pag-inom. Pangatlo, ang sadya din na pagsuka. So pinilit mo na ikaw ay masuka. Halimbawa ay pinasok mo ang iyong kamay sa iyong bibig nang sa ganon ikaw ay masuka. So ito ay sinadya mo na ikaw ay masuka. So ang gawain ito ay makakasira sa iyong pag-aayuno. Pang-apat, ang pagkakaroon ng buwan ng dalaw. So sa mga kababaihan, kapag dumating ang kanilang buwan ng dalaw, ay masisira ang kanilang pag-aayuno. Ganon din, kabilang din dito sa makakasira ang pagpapakuha ng dugo, yung pagsasagawa ng hijama. Papakuha ka ng dugo sa iyong katawan, at hindi lamang sa pamamagitan ng hijama, kundi sa pag-donate mo ng dugo ay masisira din ang iyong pag-aayuno. Kasama rin sa mga makakasira sa iyong pag-aayuno ang tinatawag nating lahat ng mga bagay na pumapasok sa ating lalamunan. Maging ito man ay dumaan sa ating ilong at umabot ito sa ating lalamunan, masisira ang ating pag-aayuno. Katulad halimbawa nito ng mga drops na nilalagay sa ating ilong bilang gamot halimbawa. So ito ay makakasira sa ating pag-aayuno. So sa pag-aayuno, kapag atin din sinira ang ating layunin. Halimbawa ay pinutol natin, nag-intention tayo na putulin natin ang ating pag-aayuno. Magkagayon, masisira ang iyong pag-aayuno. So ito ang mga bagay na makakasira sa ating pag-aayuno na dapat nating malaman nang sa ganon atin itong maiwasan at mapangalagaan natin at mapagtagumpayan natin ang buong araw na pag-aayuno na ating isasagawa, lalong-lalo na sa darating na buwan ng Ramadan na dapat natin itong mapaghandaan. At inshallah, atin itong napulutan ng aral at nalaman natin yung mga makakasira sa ating pag-aayuno. At inshallah, hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.